na kami nandito para maling po yung race natin. Tsaka yung race po natin, good for ano po yun? Good for 3 years. 3 years po noon, may libreng kapon, libreng check-up, libreng bakuna po sa motor pool, sa may city vet po natin. May bayad po yun ng 100 po per head ng aso po. Tsaka ilinawin ko lang po yung registration form po natin, tsaka yung vaccination card po natin, magkaiba po yun. Kung meron po kayong vaccination card, yung po yung patunay na nabukunahan po yung aso nyo. Yung form po natin, yan po yung patunay na kayo po may-ari ng mga aso nyo. At saka meron pa po kaming announcement ngayon. Ngayon lang po binaba sa amin. Pwede na po tayo magtakapon ng mga alagang aso natin. Pag naka-raise na po ang mga aso natin ngayon. Pwede po tayo magpalista po dito ngayon sa atin. Kung gusto nyo takapon. Opo mga alagang aso nyo po hindi po kasama yung pusa. Opo. Rehistrado kayo po ay magmumulta ng 2,000 po. Tapos yung dog registration po at saka bakuna ay para yung vaccination po ng anti-rabies is para lamang sa mga rehistradong aso lamang po. Wala po munang pusa. Sa ngayon kung gusto niyo po magpa-lista ng kapon kasi may sled na po, pwede naman po. Basta po rehistrado po kayo. Bagi pong responsibleng pet owner, iparehistro at pabakunahan ng anti-rabies kasi ang rabies ay nakamamatay. Maraming salamat po. Na ID, pero sa awa ng Diyos, dito naman sa atin, wala naman. Kasi napakahigpit ngayon, lalo na sa kadiwa, lalo na sa pag-i-encode ng mga ID, mahirap. Lalo na sa atin, sa PWD, na may mga sakit na kailangan nila ng PhilHealth. Mayroon tayong maging PhilHealth sa PWD, pero may requirements pa tayong kukunin sa kadiwa.
Joke lang. So, ngayon naman po ay pagpapatuloy na natin. Ano, gusto niyo ba seryosohin ko? Dahil hindi kayo nagsayaw. Kayo naman po ang magsasayaw ngayon. Ano gusto niyo? Through the years? So actually, through the years naman po talaga namin kasama yung mga senior citizen na yan. Sa hirap at sa sarap. Kasama po namin sila. Suportado po nila ang lahat ng programa ng Barangay KPN. So, ang data naman po nila ay hindi po namin sinishare sa PSA. Yun po ay para sa barangay lamang. Meron din pong census ang DSWD. Di ba nakita nyo, minsan may bahay, tatlo yung sticker. May blue, may pink, meron pang parang silver. So meron pong DSWD census. Doon po nila na-determine kung sino yung mga kailangang isama sa 4Ps. Okay, so wala po sana pupunta sa barangay para magsabi na mag-a-apply po ng 4Ps. Hindi po ina-apply ang 4Ps. Nakabase po yan sa census ng DSWD. Bakit hindi taon-taon nagsisensus sa DSWD para malaman kung sino yung kasali sa 4Ps? Meron po kasing taon na kasama yung mga miyembro ng 4Ps sa programa. Magkakaroon lang po ng census kung marami na po sa kanila ang natanggal o nakagraduate na sa programa. Kaya magkakaroon na naman sila ng panibagong slot. Kagawa, Jojo Ranyada. Mahina ang palakpak. Ayan. So, una po sa lahat, maraming salamat sa ating Homeowners Association, sa inyong Pangulo. At kami po ay inyong pinaunlakan upang aming makadaupang palad yung mga taga Phase 3B at Carissa 4C. Kumonti na ba ang taga 3B? O kaya nga yung ginawa po namin dun sa ibang phases, clustering. Pero special kayo sa amin, ang Phase 3B at Carissa 4C. Dahil kayo lang talaga ang dinayo namin dito. Pero bakit ang konti? Walang parapol? May pasuka kami. Oo. So alam niyo po, ako po si Kagawa Joranyada. 23 years na ako sa barangay. Halos kalahati ng aking edad ay naiukol ko sa paglilingkod sa barangay. No? Sana sa mga susunod na panahon, pagbigyan nyo naman ulit. Ako po ang Committee ng Environment sa ating barangay at ipinagmamalaki po natin dahil sa inyong pakikisa pagdating doon sa pagsisinop ng basura ay nagtatagumpay tayo sa lahat ng mga larangan ng pagdating doon sa solid waste management. Alam niyo po, last year tayo po ay nanalo bilang first prize sa lungsod ng San Jose del Monte. At first prize din sa buong Bulacan. At naging second prize tayo sa Region 3 pagdating po sa solid waste management. No, ang nakatalo sa atin Nueva Ecija kasi ang gaganda ng mga pananim nila. No, di ba po? Meron tayong pagdating po kasi sa agriculture, ako din po yung may hawak. Katambal po niyan yung environment o yung solid waste management. Kaya nga lahat ng Homeowners Association dito sa Kaypian ay ini-encourage natin na magtanim. Maging yung sa mga bakura natin, no? Meron kaming libreng pananim, may mga seeds kami, may mga buhay na pananim. Pasya lang po kayo doon sa ating MRF. Dito ba ngayon, may dala ba tayong seeds? Meron o meron. Paglabas nyo, humingi kayo ng seeds, magtanim kayo, at bibisitahin namin yan. May attendance kayo dyan. Kung sino yung humingi, imo-monitor namin. Baka nailagay nyo lang sa garapon. No? Or nailagay lang sa aparador. Dapat itanim natin para pag ito po ay lumago, makakakain tayo ng sariwang gulay. Totoo po? Hindi. Yun, totoo. Ngayon,
namimili din po ako ng isa. Halimbawa, dito sa Phase 3B, iniikot namin yan. Hindi lang ako ang umiikot. Pag may nakita po kami na maganda yung harapan mo, dahil dun sa itinanim mong halaman, may premyo po kayo sa amin. Yun. At, siyempre, yung ating mga best practices, no? Di ba sabi ko, ang susunod nating magiging programa ay yung pinag-aawayan ng ating mga kapitbahay. Ano yon? Karaoke. Yung mga nagpapawala ng aso. So ngayon, meron na po tayong mga dog catcher. Ayan po sila, yung ating parabet. May parabet na din tayo. May dog catcher tayo. Magre-request lang po kayo kung kailan po tayong manghuhuli ng aso dito sa inyong lugar. Ang problema namin sa ibang mga places, pag nag-request sila, pagpunta ng ating mga dog catcher, lahat ng aso nakatali. Ayun. At pinapawalan nila sa madaling araw. At dudumi doon sa pintuan ng walang alagang aso. No, hindi na po namin kasalanan yon. Kasi hindi naman po kami pwedeng manghuli ng madaling araw. Baka sabihin naman ng mga mamamayan natin, nagnanakaw sila. Ano? Kaya nga dapat bilang mga pet owner, maging responsive tayo. No, kaya nga po, dati libre ang pagpapabakuna. Pero meron tayong batas na dapat iparehistro ang ating mga aso. 100 piso ang rehistro, pero 3 taon nyo nang mapapakinabangan. Kung gusto nyo magpakapon, dalhin lang po doon sa ating City Veterinary Hospital. Sa motor pool, libre po. Pag nagkasakit yung inyong mga aso, dahil nakarehistro, libre din po sa loob ng 1 taon. Pero pag nagkasakit ang aso nyo at dinala nyo doon sa City Veterinary Hospital, ituturo po kayo sa private. Mahal po ang magpagamot ng aso sa private. No, samantalang sa 100 pesos, 3 taon nyo nang mapakinabangan. Dahil iniisip po ng ating city government, sa mga susunod na panahon, yung ating mga aso ay lalagyan niya ng microchip. Para pag gumala sila, babarilin lang, makikita na kung kaninong may-ari yan. Kasi minsan nakakawala, tapos alam natin kung sino yung may-ari, tumatanggi pa na hindi sa kanya yung aso. Eh parang anak na nila yan eh, 'di ba? Parang pamilya natin ang aso kasi ang aso daw ay kawangis ng tao. Minsan nga yung aso mas matalino pa sa aso. Naniniwala po ba kayo doon? Yung aso ang mas matalino. Si ate parang hindi kumbinsido. Hindi naman. Oo. Mas matalino pa rin yung tao, siyempre. Kasi nag-aral yung aso. Pag nag-aral yung tao at hindi niya tinuruan yung aso, parang pareha sila hindi nag-aral. Ano? Kaya nga dapat tuturuan din natin yung aso natin, yung alaga natin. Okay, so ano pa yung programa natin? Kaya tayo nananalo, meron tayong best practice dito sa Barangay Kaipihan. Ano po yun? Every Saturday, meron tayong clean up drive. Kaso pag pumunta yung mga kawani ng barangay sa inyong mga paces, hindi naman ninyo kami tinutulungan. Hindi po tumutulong yung mga kabahayan. Ang sasabihin pa nila, oh, hayaan nyo sila, may sahod sila eh, tayo wala. Hindi sana po ganon yung mentality natin. Kasi mini-maintain natin yung ating kapaligiran na dapat laging malinis. Ano po? Ano pa? Yung aling tindera. Yung ating mga basura, di ba? Lagi akong pumupunta dito sa 3B, lagi kong sinasabi na yung lahat ng mga plastic, kahit anong klaseng plastic na meron kayo, ipunin po ninyo. No? Mas lalo na yung mga plastic na galing sa Shopee, Lazada, Temo. Ayun, mahihilig tayong umorder nun eh. Huwag po ninyong itatapon dun sa Lionel. Ultimong balat ng candy, ipunin po natin sa sachet ng kape, sa sachet ng shampoo, yung tube ng toothpaste, yung karton ng galing Jollibee, styro, kutsara na plastic, basong plastic,
Huwag yung kapitbahay na plastic. Hindi nakasali yon. Basta lahat ng klaseng plastic, bibilhin po ng barangay. Ipunin ninyo, pag marami na, i-text nyo ako, ipapasundo ko yung basura nyo sa ating kolong-kolong o sa truck. Titimbangin natin, kung ilan yung timbang, babayaran namin kayo. No? Yung sa mga nabibili naman sa junk shop, itong mga tarpaulin na to, after election, pwede nyong kunin yan, isama nyo dun sa plastic. Mabigat yan, bibilhin natin yan. Pero wag naman yung wag yung sisirain. Kasi meron akong project niyan. Gagawin nating tote bag yung tarpaulin. Bibili namin sa inyo, magpapatraining tayo para sa tote bag ng ating mga tarpaulin. No. Pero ngayon, hindi pa naman tapos yung eleksyon, wag nyo munang sisirain. Kasi may halaga din yan. Binili din yan ng ating mga kandidato. Kaya intayin natin after election. No. So yun po yung programa natin sa Aling Tindera. At yung mga nabebenta naman sa junk shop, kung ayaw nyong ibenta sa junk shop, ipalit nyo sa amin. Anong gusto niyo? Bigas, asukal, kape, toyo, noodles, cup noodles. Meron po ako doon sa ating MRF. Suka. Dalhin nyo lang po doon. Or ganun din. Pag marami na, tawagin nyo kami, pipick upin namin dyan sa bahay ninyo, titimbangin natin at babayaran namin kayo. Pero papalitan natin. Hindi ko bibilhin, papalitan. Kasi ang namimili lang junk shop, hindi naman po kami junk shop. Papalitan lang po natin. No. Ngayon, yung mga lumang damit nyo at ayaw nyo nang gamitin, huwag nyo din itatapon doon sa Lionel. I-donate nyo po doon sa MRF natin. Kasi ginagawa po natin yun ng basahan. Ginugupit-gupit. At yung iba, yung magaganda pa, nag-i-invite tayo ng ating mga indigent family. Pinipilit po nila doon. No? Ganun din po, pag yung halimbawa, dyan sa Star Mall, yung tenant na nagsasara doon, at kinukumpis nila yung mga items, dinadala din po doon sa MRF, nila-live ko. Dati nga, may mga bra doon, 3 paldo. Agawan sila. Tricycle ang dumating doon. Ayun, mag-abang din kayo. Magaganda pa kasi yung mga tinda doon sa Star Mall, mga bago yun eh. Hindi naman luma. Kaso hindi na sila nakapagbayad sa upa. Dahil mahal ang upa doon sa Star Mall. Yun, i-donate nyo kung meron kayo. Yung mga lumang utensils, gamit sa bahay, mga lumang laruan, huwag nyong itatapon sa Lionel. Kahit sira, ibigay nyo na lang doon sa amin para mapakinabangan pa rin. Ano pa? Yung mga nabubulok ninyo ay tinuturuan din namin na mag-sariling composting. Ito po yung tinatawag na household composting. Si household composting, yung mga yung mga mismis sa bahay, yung mga balat ng gulay, basta yung basurang galing kusina, pwede nyo kayo na rin yung magpabulok. Ngayon, kung ayaw nyo na gamitin yung inyong pinabulok, tawagan nyo din kami, kukunin ko. Kasi meron po kaming biogas. Si biogas, pag yung napabulok na natin na galing kusina, ipinapakain ko dun sa biogas. At si biogas nagpo-produce ng methane. Kaya hindi na kami bumibili ng M-gas or gasol. Nagpo-produce siya ng apoy. Kahit pumasyal kayo doon sa MRF, kahit mamasyal kayo sa Eco Park, magdala kayo ng pagkain, pwedeng doon nyo lutuin. Kasi nga libre na yung apoy. Libre na tayong makapagluto. Ayun. Yun yung programa natin dito sa Barangay Kaypian. At meron tayong mga street sweeper sa mga main road. Ang problema, kawawalis lang, mamaya-mayang konti, may nagtapon na ng sa malamig na plastic at straw. Kaya nga yung mga straw, hinuhugasan ko, binibenta ko sa mga sari-sari store. Hindi, joke lang. Oo. Yung mga straw naman, iniipon namin, binababad sa sunrocks, pinapatuyo, ginagawang bag.
pwede rin namin kayong turuan nung bag. No? Meron po ba kayong mga bote sa bahay nyo? Pwede rin yung ibigay sa amin. Yung hindi nabebenta. Ngayon, kung meron kayong mga bote ng red wine, may mga kulay yon. This coming March 25, meron po kaming pa-seminar doon sa ating Eco Park. Kung nais nyo, kasi nakatap po namin doon ay 4-piece. Yung mga nanay na 4-piece, sila po yung magti-training doon. Pero pwede rin naman kayong sumali. Magdala kayo ng bote nung sa red wine. Gagawin po natin ng lampshade. Lampshade, no? Nag-request kami sa barangay ng mga materyales. Tapos pag kayo yung gumawa noon, edi pag natapos nyo, di iuwi nyo na sa inyo na yon. No, kasi meron cord, yung kuryente, may socket din. Ayun. Basta pag nandun kayo at nagawa nyo yon, Senro po ang magtuturo nito. Yung ating Senro office, sila po yung magtuturo. Kaya pwede po kayong pumunta doon. No? Magbaon din kayo kasi wala kami pamerienda. Pero ngayon meron. Baka baka lugaw lang ang pakain natin doon. So ano pa? Kaya nakikiusap kami para kahit si Lionel umiikot dito sa Phase 3B, konti na lang yung hinahakot nilang basura. Kasi po, napakalaki ang binabayaran natin sa Lionel. Private hauler po sila eh. Yung subsidy natin sa barangay, dati, nung barangay ang nag-cater nung basura natin, yung city ang nagbibigay sa atin ng subsidy, ng pondo. Pero ngayon, nung Lionel na ang naghahakot, tayo na yung nagbabayad doon. Akala nyo libre lang si Lionel. Hindi po libre yon. 90 million buwan-buwan ang binabayaran po ng city government doon. Ngayon, kung matitipid siguro yung 90 million na yon, baka pwedeng isuporta doon sa local pension ng ating mga senior citizen. Diba? Kaya nga hindi nabibigyan lahat ng senior kasi nga napupunta lang doon sa paghakot ng basura na tayo walang pakundangan sa pagtapon. Kasi pinag-aralan po namin, kung 5 tayo sa loob ng tahanan, yung 3 nagtatrabaho sa labas, sa Metro Manila or kung saan, siyempre dapat 2 lang yung nagpo-produce ng basura sa isang araw. Pero bakit pagdating ng isang linggo, sako-sako tayo magtapon? Hindi natin napapahalagahan yung ibang mga pwede pang mapakinabangang basura natin. Ano po? Kaya kami nag-iisip ng mga programa para tayo po ay makatipid. No, kasi kung yung natitipid natin, halimbawa, yung pinagbentahan nyo o yung sa aling tindera, 'di ba sabi ni Ate Carla kanina, meron magbayad kayo ng garbage fee na 10 pesos. Imposibleng sa loob ng isang buwan hindi kayo maka-10 piso. O yun na yung pambayad natin. Pag nakabenta kayo ng 60 pesos, o magkano ba ang monthly dues dito sa 3B? Oh. Tapos yung 10 pesos na yon, kung ang homeowners ang maniningil sa inyo dito, ang iririmit lang nila 50%. Yung 50% na iiwan na sa HOA para meron silang dagdag pondo. Kaya yun po yung ipinapakiusap namin sa ating mga mamamayan na hindi lang natin itapon yung ating mga basura. Kasi naniniwala po ba tayo na may pera sa basura? Opo. Yes. Opo. May vitamina pa. Dati payat ako eh. Tsaka kasingot ko ng basura, tumaba na ako. Ha? Oo. Kaya yun din, yung pakiusap namin. Yun. At kaya itong programa na to, itong rolling barangay, ang purpose namin ito ay mapalapit, ilapit namin yung barangay sa ating mga kabarangay. Para hindi na kayo pupunta doon sa ating barangay hall. Kasi yung iba na matitipid yung pamasahe, nandito na kami ngayon.
mga dokumento ninyo sa barangay, dapat may dala-dala kayong endorsement galing sa homeowners. Kasi yung iba, hindi naman taga rito sa atin, naglo-loan, no? Yun ang mga problema, inutangan nila. Kaya yun yung purpose ng endorsement sa homeowners, no? Hindi nangangahulugan nakitilin kayo doon sa monthly dues. Kahit hindi kayo magbayad sa kanila ng monthly dues, pwede kayong bigyan ng clearance. Kasi nga, yung hinihingi namin, patunay lamang na dito kayo nakatira sa Phase 3B. Pero dapat, obligasyon natin, no? Nung pumasok tayo dito sa subdivision, meron doon sa MOA, may nakalagay doon na obligasyon ng nakatira dito na magbayad ng monthly dues. So magbayad. Kaya nga lang minsan, tinatamad magbayad kasi wala naman nakikita ang programa. Diba? Yun yung kalimitan sa HOA. Oo. Pero, paano nga magkakaroon ng programa ang HOA? Paano magkakaroon ng project kung 1/4 lang yung nagbabayad ng monthly dues? O pare-parehas lang. Diba? Kasi ako 11 years akong humawak ng Phase 3. O, nung kagawad ako doon, ayan, kasama ko si Ate Marisa. O, kami lang yung nakapagpatiles na ng stage. O kaso, yung request ng covered court andito na sa 3B. Wala doon. Oo, kasi naunahan ako ni Kagawad Biron. Pero okay lang, at least tingnan nyo na. Kayo ang pinakamagandang covered court dito sa Kaipian. O naniniwala ba kayo? Kasi doon sa Kiskisan maliit pa dito. Ito yung pinakamalaki. Oo. Tapos meron pang binabalak dyan na extension para makover yung stage ninyo. Oh, pero hindi ko alam kung kasi gagraduate na si Kap. Si Kap kasi, kaya marami siyang project dahil meron siyang healing power. Ano yung healing power? Hiling ng hiling sa mga kahit anong ahensya. Ayun. Akala nyo manggagamot si Kap, ha? Oo. Healing power. Kaya marami na tayong ilan na yung covered court natin. Doon sa Phase 2, malapit na yung covered court. Ang problema nga lang po, kaya nadidelay yung mga ganitong facility, walang mga deed of donation ang lupa ng Palmera. Wala ding authority to use. Yun yung hinihingi po ng ng city government. Kaya nga dito sa atin, yung mga baradong kanal, hindi namin maipagawa, hindi namin mapondohan kasi nga hindi siya turn over sa local government ang mga subdivision. Pero yun sana yung isa sa programa ko, yung sa environment, na yung problema natin sa mga susunod na panahon, magbabara na lahat ng drainage natin dito sa subdivision. Bakit? Yung mga kanin galing sa bahay doon itinatapon sa butas. O edi magbabara yun na i-stack doon sa ilalim. Ganon din yung mga nagpapatayo ng bahay. Hindi na kumukuha ng permit, pero yung mga buhangin na pupunta doon sa ilalim ng drainage. Kaya bumabara. Yung iba naman, yung pumpers doon isinasaksak. Kaya nahihirapan tayo pare-parehas. Lalo na dito sa 3B, kaya gumawa tayo ng evacuation center. Dahil minsan lumulubog dito, di ba? Every 10 years. Experience ko, every 10 years, bumabaha dito sa 3B. Ilang taon na kaya nung mag-umpis ng bumaha? So yun po, bali, kami po hindi tumitigil sa pag-iisip ng mga programa. Meron na naman po akong 2 ordinansa na inihahain. Pero yung sa solid waste, inauthor ko to noong 2010. Kaya ni-revise ko po ngayon na 2025. Kasi dati, yung basura natin, 2 klase lang. Nabubulok at hindi nabubulok. Pero ngayon 5 na. 5 na ang klase ng basura. Kaya nga, dapat sa bahay ninyo, 5 klase ang iipon ninyo. Yung returnable factory, yung nabibili sa junk shop, tapos yung co-processing, ito yung aling tindera,
Tapos yung biodegradable, mga nabubulok, hazardous waste. Siyempre nagpo-produce tayo ng hazardous waste. Ano yun? Face mask natin, bulak, yung mga Johnson bags, hazardous po yun. Hindi dapat isinasali doon sa mga pwede pang mapakinabangan basura. Pampers ng mga bata o yung may sakit na may edad, inihiwalay dapat yun. Tapos yung mga lata ng pintura, yung mga bote ng gamot, yun po yung mga hazardous na pwedeng makahawa o pwedeng makakuha tayo ng sakit doon sa mga yon. At yung residual, panglima. Dapat yung residual, ito na lang yung itinatapon natin sa Lionel. Yung mga laglag na buhok, pampers ng bata, o kung sino man may sakit, yun na yung itinatapon natin. Yung mga sapatos na luma, pwede nyo i-donate sa barangay. Yung mga kumot ninyong luma, yung mga supa. Oh. At kung itatambak nyo lang dyan sa gilid, ipag-alam nyo sa amin para wala kayong tambak dyan sa mga gilid ng bahay. Kasi yan yung pagmumula ng dengue. Pag marami kayong tambak sa bahay. Naniniwala po ba kayo sa akin? Yes. Yun, kasi seryoso na masyado yung usapan. Hindi, ganyan talaga, siniseryoso natin para yun po yung talagang pwede natin gawin sa bahay. Ayun. So, sa umagang ito, after namin, sana magsikuha kayo ng sedula. At yung mga business clearance nyo, yung ating RPT, kasi yung RPT, napaka-importante nito. Hindi sa barangay ito binabayaran, doon sa City Hall. Yung amilyar, dapat nagbabayad tayo ng amilyar. Kasi isa sa mga requirements yung amilyar, kung paano tayo magiging yung SGFG ng ating DILG, dapat nagbabayad yung ating mga kabarangay. Alam niyo po ba yung mga ibinayad yung taxes sa barangay, yung sa sedula lang? Kasi yung sedula, pag nagbayad kayo ng sedula sa barangay, yung kalahati nun, naiiwan na sa barangay, ibinabalik yun sa barangay. Yung kalahati ang napupunta sa city. So saan po napupunta yon? Meron tayong dalawang sasakyan ngayon na bago, yung ambulansya. May bago tayong ambulansya at meron tayong man-lifter. Ano po yung man-lifter? Yun po yung truck na may basket, yung gaya si Meralco, na pangputol ng pang-trim ng mga sanga, ng mga kahoy. Tayo lang po ang meron dito sa lungsod ng San Jose del Monte ng man-lifter. Kasi po, galing po yun doon sa mga taxes natin dito sa Kaypian. Magkano yun? 4 million. Kasi dati, nung naupo si Kap Soseng, 3.2 million lang yung ating pondo. Pero ngayon, 58 million na ang pondo ng Barangay Kaypian. Kaya hindi na tayo kulelat sa mga ibang barangay. Kaya nga lahat po sana ng mga pagawain dito sa Kaypian pwede na mabudgetan. Ang kaso nga lang, walang turnover sa local government yung mga subdivision. Kaya hindi natin na ipapagawa yung iba. Thank you. Ayun. Kaya pinipilit namin yung mga pamunuan ng HOA na kumuha sila ng deed of donation or authority to use sa Palmera para magagawa yung mga project natin dito ng pangbarangay. Ba? Yes. So may tanong po ba? Wala na. May tanong? Wala? Nakinig po kayo? Opo. May natutunan? Marami. Ayun. So kung may natutunan, maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat. Okay, maraming asim pa. Si Tita Blix Abela po, si Consi Blix Abela ay may asim pa. Si Kap Soseng naman po, sabi niya siya daw ipinaglihi sa sama ng loob na parang nilamukot na papel. Hindi narinig yun. Okay, so, ayan po ang handog niya. Guys, para sa inyo ay suka. Suka po. So, sa paglabas po ninyo, daan po kayo dito sa amin, ibibigay po namin yung suka at saka yung merienda po ninyo. Pero unahin po natin yung mga kumuha ng clearance. Akin na po yung papel na mga kumuha ng clearance.